Isang magandang gabi, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao. Shout out Kabayan. Ito po ang inyong kabayan, Junong Sures. Araw po ngayon ng Miyerkules. Ganap na alas 8:04 po ng gabi. Isang magandang gabi po sa inyo. Walang katapusang pagbati na isang magandang ayong lahat. Sabi ko kanina, ayokong mainis. Alam nyo, sa preparasyon pa lang natin, mahaba na. Tapos yung biglang-bigla, kung kailan ka mag-uumpisa, nandun ang problema. Okay, sige po. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, pecha 7, taon 2021 taon. Ganap ng alas 8:04 po ng gabi, gaya po ng oras kahapon ng gabi. Ayan. Happy watching kay Kerwin Ponce. Ayan, isang magandang gabi sa iyo, Kerwin. At bago tayo nga po magpatuloy, no? Bago tayo mindayog sayaw yun, di ba? Ano muna tayo na verse of the day muna, no? Bago tayo magsimula para po sa pagkain ng ating kaluluwa. Ayan. Verse of the day. Mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paano pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gagawin. Colossus chapter 3 verse 13. God is good. At siyempre sa mga kababayan natin nanonood, nakikinig, nagbabantay dito sa programa natin Shout Out Kabayan, sa suway at gabay sa ikaunlad ng pamayanan, diyan po sa Dasmariñas, Cavite, kay Cabo ni San Gabriel at Nanay Carmelita San Gabriel. At siyempre sa Lacandula High School, Alumni Batch 76, no? Sa mga nagdidiwang po o nagdiriwang ng kaarawan po ngayong Hulyo 7. Happy na birthday pa. At siyempre sa Kakampi, bukas po, 2 to 3. Meron po kami Gulpedikulat and Truth and Knowledge ni Kajek Ortiz sa programa namin dyan sa Kakampi Online, no? At siyempre binabati natin ang ating bossing, si Ma'am Pe Pineda Nicodemos. At siyempre, si Carisal Nicodemos. At siyempre po, si Ray Decano, si Benhard De Leon. Ayan, binabati ko kayo, no? At siyempre, binabati rin natin ang anak ng Maynila. Tapos, ang Batang Tondo. Lakas ng inang Manileño, si Ma'am Christy Lim, anak ng buting mayor ng Maynila, si Mayor Fred Lim. Gayun din binabati natin ang Halilid Riders Club. Tapos po, siyempre, yung idol ko, ang Midnight King Show, si Andy Verde ng DCRH. Tapos, binabati natin ang Media Eye, Talakayang Pinoy, ang ating mga kababayan, mga overseas Filipino workers sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Siyempre, si Sir Chris Moralejo sa Canada, at siyempre ang aking manugang sa Singapore, si Grace Ines Ansures. Tapos, binabati natin ang
siyempre mga katundo, no? Mga kasenyor, binabati natin isang magandang gabi. At siyempre ito ang tunay na pagbabago ni Konsehal Ian Bansay Nieva at Mina Bansay Nieva. Okay, sige po bayan, no? Ipagpatuloy muna natin yung mga balita natin. Baka mapatid kasi ko no? Makakalimutan ko na naman. O balita mula kay kasamang Andy. Akin na nga yung ano ba problema ng isang alaga natin dyan? Oh, yun. Sabi ko nga po ang oras po natin alas 8:09 po ng gabi. Balita mula kay kasamang Andy Garcia. Ayan, no? Pang Maynila po ito. Ayan, ito. Teka, nasan ba yun? Ibigay mo nga sa akin pagkatapos. Batiin ko muna. Itong mga nanonood sa atin, si Bat's classmate, Edwin Reyes, is watching, no? Tapos, binabati ko rin, siyempre, si Kagawad Sara Mabini Ibit. Magandang gabi, Kagawad Sara Mabini Ibit. At siyempre sa inyong barangay. Tapos binabati natin yung ating kaklase, kabat, si Edwin Reyes. Good PM, sabi niya. Tapos si Edmund Panghilinan, ayan, medyo abot, no? Abot. Hindi, si Mangalos pala yon, yung na-late. Ayan, good evening sir, sabi ni Edmund Panghilinan. Tapos sabi naman yung National President ng PEJUDAP, magandang gabi po Sir June, ganun din sa mga libo-libo mong taga-subaybay. Binabati ko din ang buong kasapi ng PEJUDAP at mga taga-Pandakan, magandang gabi po. Siyempre magandang gabi po sa ating mga mamasada, mga tsuper, no? Binabati natin. Tapos sabi ni Ma'am Seni Baliatan, pare, pakibati mo rin mga kabat 74 ng Wanlunan Nolasco High School in Tondo. Sila din yung pinagsirang ko ng Siyumoy. Salamat maring Seni Baliatan. Nanonood sila sa atin po ngayon. Sige po bayan. Kanina po, no, may balitang Maynila muna tayo. Na kung saan, pinadala sa atin ni paring Andy Garcia, no, yung balita po na kung saan sinasabi na ang Maynila laging number 1 po sa bakuna. Eto, basahin ko muna kasi po, ito po yung press release ngayon na mababasa nyo pa bukas. Ngayon, maririnig nyo na. Ayan. Ngayon pong Hulyo 7, no? 2021 taon. Higit na 1.2 million Manileño nagparehistro sa libreng vaccination program ni ISCO. Mahigit 1.2 million Manileño na ang nagparehistro sa libreng mass vaccination program ng lungsod. Ito inanunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno na nagsabing ang bilang na nagpapakita ng tumataas na interes ng mga residente ng lungsod na sila ay mabakunahan. Bakit yung iba tamad pa? Sa nasabing bilang, ang iba dito ay nabakunahan na dahil sila ay pasok sa kategoryang kinilasipika bilang priority list sa proseso ng pagbabakuna, alinsunod din sa itinakdang batas sa pagdideploy ng bakuna na dumarating at nilalaan ng national government. Ipinaliwanag din ni Moreno na ang mga nabibilang sa priority list bago ibinigay nilang detalye noong sila ay nagparehistro sa online ay pinadala ng text message ng mas maaga kaysa sa mga nabibilang na general population. Sinabi ni Moreno na ang lokal na pamahalaan ng Maynila ay striktong sumusunod kung ano ang ipinag-uutos ng batas. Nananawagan ng alkalde sa lahat na magparehistro na sa Manila COVID-19 Vaccine.com o .com, lalo na sa nagdadalawang isip upang mabakunahan ng libre. Pero sinabi rin ng alkalde na ang huling desisyon ay nasa tao. Yan ang balita po ni kasamang Andy sa Police Files Tonight ngayong Hulyo 7. Thank you, happy watching po and good evening, sabi ni Ma'am Seni Baliatan.
ito pong ating programa ay sinasabi nga, bato-bato sa langit, ang tamaan ay bukol. Ang pikon ay talo. Sa ating komentaryo, dapat ang pagsasalita may kabuluhan, wag puro wento, wala namang kwenta. Diba? Dapat po, lahat na sinasabi natin may wento. Wag po tayo puro wenta. Baliktad yata, di ba? Wag tayo puro wento, pero wala namang wenta. Tapos, ang ating ginagawa ngayon, live streaming po, no? Tapos, i-share po natin to sa YouTube. Tapos, sa mga suki natin nakikinig, sana po i-share nyo po, no? I-subscribe nyo po. Dahil kailangan nating parami. Sige mga kababayan, no? Lagi na lang, no? Lagi na lang. Meron bang kantang lagi na lang? Lagi na lang, di ba? Ito po nabalita na, no? Na nakaraan. Ay binabaliti natin. Yung ating katoto, si Demolition Man is watching. Yan. Stay safe, ha? Keep strong and healthy. Demolition Man, katoto. Ayan. Engineer Balago. Alam niyo mga kababayan, paulit-ulit na lang nangyayari. Hindi lang naman sa panahon ni Pangulong Duterte na may bumabagsak na helicopter. No, hindi lamang sa panahon ni Pangulong Duterte na mayroong bumabagsak na mga sasakyang panghimpapawid. Ang sinasabi nga po, lagi pong tinatamaan, ang lagi nadidisgrasya, mga sasakyang panghimpapawid ng ating sandatahang lakas. Nakakalungkot po, bayan ko. No? Maraming buhay ang ika nga po nawawala. No? Gaano ba kahanda ang ating gobyerno? Lagi tayo nakakarinig na dapat po laging isinasamoderno ang ating mga kagamitang pangdigma, no? Gaya po ng helicopter, ng mga sundalo, aeroplano ng mga sundalo. Hindi ba nakaraan nga po mayroong helicopter na bumagsak, puro general pa yung ika nga po na disgrasya. Hindi ako nagkakamali, last year po yun, no? Di ba? Ilan pong general kasama pong PNP chief noon. Pero sabi nga po, sa nasabing sakuna, isa lang yata po minalas doon, no? Karamihan po doon nakaligtas. So walang sinisino. Kaya nga nasabi natin ito yung kamatayan sa taas ng kalawakan. Sabi nga, swerte ka, no? Kapag ikaw yung nakaligtas. Kapag sakay ka ng aeroplano, helicopter, ng mga ating sandatang lakas, napakaswerte mo. Nawawala audio sa Sampaloc, Manila. Pero mayroon naman po audio rito, no? Meron din po kung paki-check lang po yung ating yung ating monitor. Ayan, kung nawawala nga po yung audio. Sabi ni Edmund Pangilinan nawawala rin yung ating audio. Baka mamaya para tayong tanga, no? Salita tayo ng salita, wala pong nakakarinig. Alam niyo na paulit-ulit na lamang po. Sinabi nga ni Pangulong Duterte, di ba? Isa sa moderno niya ang mga kagamitan o gamit ng ating mga kasundaluan. Lagi na lang nadidinig natin niya kapag halimbawang may nadidisgrasya. Ito, basahin ko muna po. Happy watching kay Randy Salgado. Ayan, no? Tapos, binabati natin ang ating kumpare. Si Danilo Lampano. Ayan, masipag yan. Masipag mag-organisa yan ng mga samahan ng mga kagawad. Gandang gabi, pare, sabi ni Danilo Lampano. Tapos, ayan. Idol, shout out! Ayan, nanonood sa atin, nakikinig po sa atin. Si Ka James Magalona. Ayan. Loud and clear, sabi naman ni Demolition Man. Maayos po yung ating sound, no? Salamat naman po.
Pagkatapos mo ako, ayan, may programa po si Ka James Magalona. Pakinggan nyo rin po, panoorin nyo po yan doon sa kanyang programa. James Magalona Live, dyan po sa parteng Bulacan. Pagkatapos mo ako naman, alas 9 hanggang alas 10. Ayan, good luck kay Ka James Magalona at good luck din po sa mga nakikinig at nanonood po kay Ka James Magalona. O, idol, no? Siyempre, huwag niyo kalilimutan yung Midnight King Show niyang DZRH, si Idol Andy Verde. Ayan ang walang tulugan. Magdamag yung programa ni Andy Verde sa DZRH. Isa yan sa sinasaluduhan ko sa DZRH, no? Yan, si Andy Verde. Kapag halimbawa gusto mo magpaantok, magpatulog, hindi ka inaantok, gusto mo magpatulog, ayan, mag-request ka lamang ng tugtugin kay Andy Verde, patutugtugin niya. Okay, sige po. Balikan po natin yung sinasabi nga natin yung mga sasamoderno pong mga kagamitan pang sundalo. Dahil paulit-ulit na lang bayang ko, di ba? At daming namamatay. Hindi nga namamatay sa gera, namamatay naman sa eroplano. Yun po ang nakakalungkot, di ba? Itong sinasabing ika nga sasakyan na pang gagamitin sana na pangligtas kapag may kalamidad, di ba? Tapos gagamitin sana sa mga itong sinasabing C-130, no? Na gagamitin sana pang-deploy sa mga sundalo, pangligtas sa mga kababayan natin na iipit sa mga sakuna. Siya po ang nasasakuna. Siya ay nadidisgrasya. Sabi ni Rainier Bea Padua, magandang gabi po. Shout out po sa pamilya Padua. Ayan, shout out sa pamilya ni Padua, ng Padua. Mula kay Rainier Bea Padua. Tapos sabi ni Demolition Man, pulsuhan mo ang mga bumabandera sa susunod na eleksyon. Mamaya po natin yan, pupulsuhan yan, Demolition Man. Puntahan na natin ito si 130 na sinasabi nga, eto na naman po tayo, paulit-ulit. No, kapag may nadidisgrasya, isa sa moderno raw po yung mga gamit ng mga kasundaluhan natin, yung aeroplano, helicopter, kung ano-ano pa. Pero bandang huli, pag nawala na po yung issue, na hindi na nababalitaan, wala nang balita, nakakalimutan na yung pagsasamoderno. Ang laking pera po dyan, bayang ko, bilyon, no? Nagtataka lang ako, bakit segunda mano ang binibili? Di ba tayo pwedeng bumili ng bago? Di ba? Ganun din naman, Isipin nyo, lumang pinagamitan na po ng Amerika yan, binili. Dalawa na yata yung sumabagsak, di ba? Ngayon, 4 yan. So, 2 na lang ang natitira. Karamihan na grasya. Sana po, kung mag-upgrade po niyo ang aircraft ng Philippine Air Force, wag nyo na pong pagtagalin. May budget naman, hindi ba? May pondo naman Nagagawa naman ng paraan ang masama bayan ko, wala tayong perang nauutang. Puro utang na nga tayo, hindi ba? Hindi lang basta bilyon, trilyon ang utang po ng sambayan ng Pilipino. Hindi po ng gobyerno, hindi ng pamahalaan ng sambayan ng Pilipino. Kasi hindi naman po ang Pangulo magbabayad niya, kundi ang mga taxpayer po ng mga Pilipino. Yun po ang magbabayad. Ang problema, mahilig tayo sa segunda mano. Kaya nangyayari sa buhay ng ating mga kasundaluhan, segunda mano rin. Sana po, Sana po. Isang aral na ito. Itong nangyayari sa atin, paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lamang po ang nangyayari. Hindi nga namamatay sa bala, hindi nga namamatay sa kanyon, hindi nga namamatay sa bomba, namamatay naman po sa eroplano, sa pagbagsak ng eroplano, sa pagbagsak ng helicopter. Yun po ang parteng nakakalungkot. May pamilya po yan, mga kababayan, Kaya nga pinanonood ko po yung mga nila, yung kanilang ginagawang pagkuha, yung pagla-live nila, nung sumasakay sila sa C-130. Ang sasaya nila, Pagkatapos po, hindi na pala sila makakauwi ng buhay sa kanilang pamilya. Yun po ang nakakatakot.
Yun po ang nakakalungkot. I like it, I love it, I want some more of it. Sige, bayan ko. Sabi ni Demolition Man, papunta ako diyan pulsuhan na mga bumabandera sa susunod na eleksyon. Kung pupulsuhan natin, ito, may nabasa ako Ngayon lang na kung saan. Ito. Kung tutuusin po, ilan ba yung tatakbo bilang presidente ng ating bansa? Number 1, isali na natin kasi nagpapakipot pa, di ba? Isama na natin si Sara Duterte, no? Sabi niya, mag-iisipan niya muna, pero ang daming tarpaulin nakasabit. Run, Sara, run, di ba? Yan ang mga hindi tatakbo, pero may run, Sara, run. Ngayon, bayan ko, number 1 na yan, hindi natin lalagay sa number 6 yan, o 6 o 7 tatakbo, di ba? Number 1, Sara. Number 2, Ping Lacson. Ayos ba? Ka James Magalona? Ping Lacson. Number 3, Bongbong Marcos. Number 4, Vice President Robredo. Number 5, Isko Moreno. Nakasisingit pa si Pacquiao di singit na natin. Hindi ba? Ito, ang tanong. Tinalakay ko po nung makalawa ng gabi at kahapon po sa programa natin sa Kakampi Online, Gulpi de Gulat. Ang sinasabi po ni Soto, Tito Soto, yung Senate President po natin. Ang Mr. Clean daw po, ang ideal president po ngayon, walang iba kundi si Senator Lacson. Siyempre po, siya yata yung Vice President Alangan na sabihin niya, ideal president si Duterte o si Sara Duterte. Hindi ba? Hindi niya sasabihin na ideal president si Bongbong. Sino pa? Si Bongbong, si Bongo, si Robredo, si Ping, o si Isko. Number 1 sa kanya na Mr. Clean, si Ping. Pero sa akin kung aaralin ko naman po, hindi naman po ito, sabi nga bato-bato sa langit, ang tamaan, bukol. Tamaan, ayan, aray ko. Kung titingnan natin sa mga tumatakbo, may katwiran. May katwiran si Soto. Dahil wala akong nalaman na nasampahan na reklamo ng katiwalian, ng korupsyon, itong si Lacson, o si Senator Lacson. Katunayan, siya lang ang senador hindi tumatanggap po ng pork barrel. Karamihan po ng senador, maliban, kaangkauna-unang hindi tumanggap ng pork barrel. Ang dating senador at naging mayor po, si Mayor Fred Lim. Ayan, dahil ang katwiran niya, ang senador gumagawa ng batas, hindi gumagawa po ng proyekto. Siya yung hindi tumanggap po ng pork barrel. Ganun si Flavier, di ba? Yung sa sigarilyo, nakalimutan ko yung kanyang slogan niya, Kadiri, di ba? Kadiri. Smokey Kadiri yata po yung yung slogan ni Dr. Flavier. Ayan. Yan yung mga hindi tumanggap po ng pork barrel. Ngayon, si Lacson, ang wala akong nakita o nadinig na sa issue ng korupsyon. Pero pag pinag-usapan mo si Sara, may bahid, di ba? Lalo na yung Bongbong Marcos, talaga may bahid. Si Duterte, itong si lamang po tayo, Ayun, sabi ni Demolition Man, Yossi Kadiri. Ayan. Yossi Kadiri. Yun ang slogan po ni Flavier. So, kung titingnan natin, naaralin natin yung mga tumatakbo. O sino pa? Si Pacquiao, kung tatakbo, wala. Sabi nga kung bobo siya, guilty ako. Pero never akong naging corrupt. Walang bahid si Pacquiao.
Tapos, sino pa? Si Robredo. Sinasabi nga ng COA na malinis. Pati yung pondong ginagastos ni BP Robredo, walang bahid, no? Kasi inalisan ng pondo. Pero ganun pa man, meron pa rin siyang pondo. Maliit nga lang, pero nagagamit niya ng maayos. Pagdating kay Isko, ayan, no? Siyempre po si Isko ngayon Ngayon, sinasabi nga natin, maganda yung mga programang ginagawa ni Isko bilang mayor, no? Kaya nga po siya napapag-usapan O siya yung nagna-number 1, kung di ako nagkakamali, na pinag-uusapan na gusto maging Pangulo ng Bansa. So, sabi nga po, sa ngayon po wala pa lalabas ng mga issue. Kasi wala pa nagdideklara, no? Na sila'y tatakbo dahil hindi pa nagpapile ng Certificate of Candidacy. By October po, magkakaalaman na yan. Diyan nilalabas kung talagang wala nga po silang bahid sa kanilang mga sarili. Kasi kapag titignan ko, puro magagaling di ba? Pero iba magaling po sa pagnanakaw. Kapag sinabi mong ideal president, walang bahid, di ba? Doon natin malalaman. Kasi ang lagi lamang po nagiging issue kay Lacson, yung kuratong baleleng, di ba? Pero pagdating sa pera, mahirap i-questionin si Senator Lacson Unang-una po, hindi siya tumatanggap ng pork barrel, so walang issue. Di ba? Walang pwedeng sabihin na naging corrupt siya. Mr. Expose nga, tawag sa kanya, di ba? Dati si Mr. Expose, si Senator Maceda, di ba? Si Manong Maceda. Ngayon, itong Mr. Expose, si Lacson ngayon, bandang huli po, Mr. Expose, si Pacquiao. Ang problema, lumayas. Hindi naman po tumakbo, may laban, no? May laban siya ng boxing. So kaya nga po nagiging issue kung kailan may expose ka ng mga korupsyon, tsaka ka naman aalis. 7 linggo yata mawawala si Pacquiao. So yung kanyang expose, nakabitin. Kaya nga sinasabi, nagdududa yung mga iba natin mga kababayan. Lalo na si paring Berlin Ruiz na Filipino Mirror. Ay huwag daw masyadong sakyan yung expose ni Pacquiao. Baka mamaya expose niyan, pumapabor po kay Pangulong Duterte. Pwede mangyari, di ba? Pwede mangyari. Oo. Kasi po, walang hindi nagtuloy. Walang period, no? Walang period, hindi natapos. Ang sinasabi expose, nakabitin. So sabi nga ni Harry Roque, ni presidential spokesman na Harry Roque, watu silang daw yung expose ni Senator Pacquiao, hindi bomba. Yun po ang nagiging issue ngayon tungkol po sa sinasabi nga pong expose ni Pacquiao. So marami pong mga Pilipino, gaya po ng yung lingkod, o kahit sino po na ika nga po may malasakit po sa ating bayan, may malasakit sa pondo, saan ba napunta, saan bulsa na-shoot, nagtatanong tayo. Kasi kasama tayo sa magbabayad. Kasama tayo sa sakripisyo, hindi po sa benepisyo. Ang benepisyo po, sinasabi nga po yung mga manyanyakaw po sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno. Ayan. Tapos, binabati natin ang Pangulo na federation grupo ni Kaheng Carlos. Ayan, sa buong Bulacan, si Relio Carlos. Binabati natin ang kanilang samahan, ang mga driver diyan sa buong Bulacan, hindi lang Malolos, pangkalahatan po ito. Siya yung national president na mamamasada diyan po sa buong Bulacan.
Binabati din natin, ayan, si Flor Baltasar Reyes is watching. Ayan, siyempre sa kanilang mga pamilya. Happy watching po sa inyo. Okay, sige po. No? Ito po, sabi nga, aantayin natin kung ano pa ang susunod na mangyayari. O yan, nanonood po. Good evening po, mula kay Punong Barangay, Joel Gungun ng Barangay 117. Ha? Nanonood, nakikinig po sila. No? Sabi nga, ito pinakamasipag na chairman ng barangay. No? Hindi ko alam kung pang-chairman ng galaw nitong si Chairman Gungun eh. Hindi pang-chairman eh. Pang-malakihan to chairman. Pang-malakihan yung iyong mga galaw. Bagay naman po, no? Kapag nanunungkulan ka sa barangay, talaga kailangan may puso, may malasakit. Sabi nga ni Chairman Gungun, mana raw siya kay Mayor Isko Moreno. Sige, bayang ko. Puntahan natin. Isa sa expose ni Pacquiao, yung tungkol po sa hinihirit po ng LTO. Na kung saan mga kababayan, bakit pa humihingi ng budget o dagdag na budget ang Land Transportation Office. Di ba? 2.5 billion ang hinihingi nitong ikangay dagdag na pondo po mula po sa kanilang tanggapan. Ang LTO. Ayan. Binabati natin si Divine Agulto Arevalo. Ayan. Pabati po sa aming batch 66. Happy anniversary PC INP. Ayan. O nga pala, no, dating policewoman. Eto, no, medyo lilis lang ako ng konti. Dahil ito si Divine Agulto Arevalo, ito hindi mo sasabing babae pagdating sa pagiging pulis. Talaga lumalaban ng bakbakan, barilan to. Sabi nga hindi basta, no? At bago nga po nagretiro to, retiro ba masasabi ko to? Dahil sabi nga baga rin nagretiro to dahil sa hindi naasang disgrasya na nangyari sa kanya, no? Pero salamat naman sa Diyos, buhay, no? Pero hindi matatawaran itong si Divine Agulto Arevalo pagdating po sa kanyang pagiging policewoman, no? At siyempre kasama niya yung aking son Pin, yung dating hepe ng pulis, ng mobil, si Arthur Mimihe. Ayan, si Captain Arturo Mimihe. Ayan, naging superior niya. Binabati natin ang batch 66, happy anniversary sa PCINP. Siyempre sa mga kasama ni kasamang Divine Agulto Arevalo. Sabi ni Punong Barangay Joel Gungun, salamat po sir. Pusong paglilingkod lang po. Salamat sa tiwala po. Sobra tiwala ako, chairman. No? Kasi bira rin akong bumure, no? Kasi minsan po, yung kinikilala mong magaling, mahusay, may kilala kasi ako No, akala ko po magaling, akala ko mahusay, akala ko tapat, akala ko talaga makamahirap, walang iya. Nung manalo, hindi ko na babanggitin ko nung posisyon, nung manalo, hindi pala ito makamahirap, makanakaw. Hindi ko na po, ito rin number 1 corrupt. Kapag sa kongreso, puro abstain. Hindi ko na babanggitin kung sino. Pero salamat naman po, wala na. Salamat naman po, hindi na nanalo. Huwag nyo na akong tanungin kung sino, baka bigla akong malasing, masabi ko. Balikan ko, no? Kaya lang po ako nakapagsalita ng nga po salamat po sir, pusong paglilingkod lang po. Salamat sa tiwala. Minsan po yung tiwala natin, napakadaling ibigay, hindi ba? Masakit naman po, yung tiwalang ibinigay natin nasisira o sinira, no? Nang nga po pinagkakatiwalaan natin, binigyan natin ng boto, binigyan natin ng pagkakataon na manalo, maupo. Kasi pong yun lingkod kapag nakilala ko isang tao na totoo, bukod sa boto, kinakampanya ko pa.
Bukod sa kampanya, sabi nga, minsan po gumagastos pa. Yun po. Dahil sabi nga po, yung tiwala, no? Number 1 po yung tiwala. Sige po, balikan ko si LTO. Dahil ang hinihingi po, na hinihirit, ito expose ni Pacquiao, no? Na naman, sana wag naman pong watusin. Ito sinasabi ni Harry Raquel, Harry Roque. Watusin lang, hindi bomba. Ibig sabihin, support yung expose. Kaya po lumalabas pong support kasi po, yung binibigay mo expose, imbis na paglaban mo, tinatakbuhan mo. Maring hindi tinatakbuhan o hindi tinakbuhan kasi may laban. Pero timing ba yun? Tiyempo lang ba yun? Na kung kailan, ika nga po pinag-uusapan, yung tungkol sa korupsyon, at saka po, yung nag-expose, umaalis. No? Sabi nga po, mabibitin. O kung 7 linggo ka, no? 7 linggo sa isang buwan kasi, meron kang 4 na linggo. O kulang sa 2 buwan na mawawala ka, di ba? So nakabitin yung expose mo. Pwede nga sabihin watusi, hindi ba? Kasi mukhang papabor pa rin sa inaakusahan yung akusa ni Senator Pacquiao. Kasi walang basta iniwan niya lang basta, hindi ba? Nagbigay siya ng nagpa-press con siya. Pagkatapos sabay lipad. Di ba? Pumunta na Amerika, nag-practice ng boxing. Yung kanya expose, nabitin. So lumalabas na parang inimbento niya ng expose niya kasi hindi niya natatayuan, hindi niya naipaglalaban. So lumalagay po, mapabor pa doon sa mga inakusahan na yung kanya sinasabi, puro imbento lang. Ibinabati natin si Claire Cupas, ayan, at sa kanyang pamilya is watching. Shout out Claire Cupas at sa inyong pamilya. Good evening po Sir June, sabi ni Ma'am Claire Cupas sa Sinto. At siyempre binabati natin si Edgar Co. Good evening pre, I'm watching. Siyempre sa pamilya ni Edgar Co, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. No, binabati natin. Shout out. Okay, sige po. Balikan ko po. Puro balik, no? Walang sole. Ganito po yun, no? Ang sinasabi ni Pacquiao, ito, no? Bakit itong LTO? Isa ito sa Pacquiao. Ang LTO, mihirit na dagdag na 2.5 billion pesos. Isipin niyo po yan. Laki, no? Laking pera. Maski na po ako nagtatanong Kasi wala naman pong libre sa LTO Di ba? Tumaas pa nga Tumaas pa nga ang singilan ng tungkol sa student permit. Dating 80, naging 100 mahigit, naging 300, ngayon 750 na yata o 800 plus. Pagkatapos, meron pang kung ano-anong kaututan na dadaan ka sa proseso nila, puro may bayad. Hindi ba? Wala naman libre sa LTO Puro may bayad yan. Ang tanong natin, yan ba'y negosyo, private o government? Kasi may bayad, di ba? May bayad po ang tanong po natin mga kababayan, saan na pupunta yung pera? Ang sinasabing 2.5 billion na sinasabi ni Senator Pacquiao, para daw po sa plaka. Anak na siya po, yung motorsiklo ko, bulok na, wala pang plaka Hindi ba? Marami pong mga motorsiklo ngayon. Marami rin sasakyan na wala pong plate number. Puro for registration. Ngayon, 2.5 billion ang hinihirit ng LTO na dagdag pondo. May tanong po tayo mga kababayan, ilang billion ba ang pumapasok sa LTO? Ilang ba nagpaparehistro? Ilang ba kumukuha ng lisensya? May huli pa, hindi ba? May mga violation pa na hinuhuli. Ang tanong mga kababayan, saan na pupunta yung pera? At humihirit pa ng 2.5 billion. Kaya ang tanong natin, ito po ba negosyo o pang publiko? May bayad. Hindi ba? Wala naman tiway sa LTO Kumbaga sana parang private. Hindi ba? Parang private. Hindi siya government. Kasi lahat ng transaksyon mo sa LTO may bayad.
Oh, ang tanong po natin, kapag may bayan, saan napupunta yung pera? Tapos hihirit ka ng 2.5 billion o lalagyan mo ng pondo ang LTO. Lumalabas po yan parang private. Hindi ba? Lumalabas yan na may negosyo. At may kumikita. Oh, yun po yung tinatanong natin. Maski na si Pacquiao, dito ako pumabor kay Pacquiao. Teka muna. Oo nga pala, pag kumuha ko ng student permit, may bayad. Yung dati 80, naging 350, naging 800 plus. Ngayon, marami lang kuskus balungos, kung ano-ano pa. Hindi ba? Kailan lang, hindi, yung kanilang mga pausok. parang droga, no? Oh. Yung smoke belching nila, anak na siopaw, magkano po yan? Pag sabi nga, lahat yan, may paraan para kumita eh. Pero ka bago ng sasakyan mo, tatapakan mo yung silinyador ng pagka-todo-todo, bubuga na nga lang maitim na usok yan. Kaya marami pong umangal. Meron kumikita. Kaya nga ang tanong mga kababayan, 2.5 billion eh. Sa 2.5 billion yan, Jesus Mariones, yung kinita po ng ikangay tanggapan ng LTO, saan po pupunta? Kasi may hirit sila ng pondo. Kapag humirit ka ng pondo, gobyerno. Pag nagbayad ka, pribado. Ganun po mangyayari mga kababayan, hindi ba? Maski na po tayo magtataka. Saan po napupunta yung pera? Sino kumikita? Yun po ang problema natin, di ba? Ayan. Sige po, tayo lang po yung nagtatanong. Kung may pera, nasaan? Wala nga naman naki-Eddie at saka naki-Pati. Ay, nako, bayan kong Pilipinas, minsan nakakapagduda talaga, hindi ba? Mag-iisip ka ano nangyari? Mihirit ka pa ng pondo, kumikita naman ng LTO. Dito pumapabara kay Pacquiao. Sana wag maging watusin. Ay, nako, bayan ko. No? Sige po. Diis tayo ng konti. Kanina, may nagmensahe po sa akin. No? Sana makarating kay Mayor Isko. Kasi tinatanong niya sa akin, Kajun, paano namin makakausap si Mayor Isko Moreno? Yun po yung tanong ng isang kababayan natin sa Tondo, kung paano raw nila makakausap si Isko na para masabi nila yung kanilang mga inahing, yung kanilang mga karaingan. No, ito taga-Pier po siya, si Ma'am Herdalyn Vergara, kung di ako nagkakamali, no? Siguro nakikinig sa akin, nanonood sa atin si Ma'am Herdalyn Vergara. Kaya saan namin pwede makausap si Mayor Isko? At paano namin siya makakausap? Sabi ko po doon sa nagtatanong kay Ma'am Herdalyn, nung wala pong pandemya, wala pong COVID, madaling makakausap si Isko, si Mayor Isko Moreno. Meron pa siyang talk of the people. Bago si President Duterte, may talk of the people na si Isko. Every Friday po 'yon, no? Every Friday kung hindi ako nagkakamali, 6:00 ng hapon. May mga guests, bawat isa, mayroon pong mga grievances na gusto iparating po kay Mayor Cois. Iba-iba pong grupo. Mga tanong at sasagot niya. No? Wala pang pandemya noon, wala pang pandemya. Tuwing Friday, so open forum, may tanong, may sagot. Personal yung makakausap si Isko. Sa ngayon po, mula na magkaroon ng pandemya, siyempre po lahat po tayo nag-iingat. No? Hindi lahat tayo may bakuna. Medyo, ang sabi nga po, yung talk of the people ni Cois, ni Isko, hindi ko alam kung tinutuloy pa. No? Tinutuloy niya, by online. No? Nagsasalita siya, tapos may mga nanonood, kagaya rito nanonood sa atin sa Shoutout Kabayan, nilalagay nila yung kanilang mga komento, ang mga inahing nila, kung mga ano karaingan nila, kung ano gusto nila, kung anong tulong ang gusto nila. Nakakarating naman po kay Isko yun. No, by online, wala po ngayon personal, no? Wala po akong alam na pwedeng kausapin si Isko na personal.
No, ngayon po kasi nga po busy si Yorme, no, sa kanyang mga trabaho. Eh sabi nga ito yata hindi natutulog, no? Ito yata yung laging may trabaho. So kung meron man po mga karaingan ang ating mga kababayan, doon po sa Isko Moreno Dumagoso page niya. No? Doon siya nagsasalita every Friday yata o basta alam ko Friday eh. So doon ko yung magchat-chat. Magtatanong may sasagot naman po. Kasi po ang gusto pong mangyari at hinihingi pong karaingan, dumaan na raw po siya. Kasi ang sabi ko, si Isko pwede yung makausap o makarating sa kanya yung mga karaingan nyo by online. Mababasa naman po ng kanyang ng PIO. Kung sino man yung PIO niya. No, mababasa niya, pero parating naman po kay Isko. Tapos, siyempre kung gagawa kayo ng schedule kayo, magpa-schedule kayo sa inyong barangay chairman. So, nangyari naman daw yun. No, may 1 linggo na mahigit yung kanilang mga ngayon letter. Meron pa silang sulat na pinadala kay Isko. So hanggang ngayon po wala pa raw po response. So tinanong nila yung chairman nila, sabi busy si Isko. Maski na po ako, no, sasabihin ko nga po sa inyo, busy si Isko. Ngayon, kung talaga naman pong importante sa opisina si Isko, palagay ko naman hindi papalagyan. Kasi lingkod bayan siya, di ba? Ngayon, ano ba ang karaingan nung himingi ng tulong sa atin? Sabi ko nga po, kung advice lang po, kaya ko magbigay. No? Kung magpapayo lang po ako, kaya ko magbigay. Huwag lamang po sa pera. Hindi po, no? Ito joke lang po yun. No? Joke lang po yun. Kasi sa abot ng aking kaalaman, yun lang po pwede ko i-share. Kasi kami man po mga reporter, no? Ni Isko, sa Manila City Hall Reporters Association, maski na kami, no? Hindi rin kami nagkikita-kita, maski na kami mga reporters, hindi kami nagkikita-kita eh. Dahil nga po sa nangyayari pong pandemya ngayon, kahit nababakunado ko eh. Di ba? Ako nga po, sabi ko nga, 2 bakuna na ako, graduate na ako eh. Ngayon, asyete kasi po, yung huling bakuna ko, June 7. Yung pangalawang bakuna ko, naka-1 buwan na ako. Sa awa naman ng Diyos, wala akong side effect. Pero sinasabi ko nga, balikan natin, yung mga reporter na kasama ko po. Kami sa Makra. Bira po kami magkita. Kahit na may tanggapan kami sa Manila City Hall, hindi pa kami talagang, nandun pa rin yung takot namin. Lalo na yung mga senior, di ba? Andun pa rin yung takot namin na baka kami mahawa o makahawa. Kasi hindi naman po anting-anting itong namin, hindi naman anting-anting yung bakuna namin eh. Makakapitan kami, makakahawa kami kapag halimbawa kami na COVID. O kami, pwedeng hindi kami mamatay, pero yung mahahawa namin pwedeng mamatay. Hindi ba? Ngayon, ang sinasabi natin dito mga kababayan, yung hinaing nila, paano makakarating kay Mayor Isko? Kasi ito raw pa mga taga-pier, no? Ang sulat po, nasa tanggapan ni Mayor Isko Moreno. Ang kanilang hinaing, mapailawan. Yung pier ng kanilang kinalalagyan. Pero sa palagi ko, nasa tanggapan na ni Mayor Isko to. Kung naririnig niya o makakarating sa kanya, itong ating shoutout kabayan, may makakapagsabi sa kanya, pwede po siguro mapag-ukulan ng pansin, no? Pwede siguro, alam ko si Divine, kung nakikinig sa akin si Divine, baka pwede. No? Arevalo. Isa sa may anting-anting yan sa sito lagi. Ito parang walang COVID eh. No? Ito parang walang COVID, masipag. Pwede mo po makarating yung reklamo nyo, yung hinaing nyo kay Mayor Cois, para mapailawan yung sinasabi nyo sa pier. No? Kasi yung tatay ni Isko, batang pier po yan. Palagay ko naman, hindi kayo pagdadamutan ni Isko. Isa po yun, no? Sinasabi ko nga po. Sa ngayon, para sa akin po, kung makakausap si Isko, siguro po, ala chamba. Sabi ko nga, pwede nyo ang tabayanan, tuwing Lunes, may flag ceremony. Ang tabayanan nyo si Isko. No? Baka pwede, baka sakali. Pero sabi nga yun po yung sinasabi natin, ala chamba.
Binabati natin yung aking best friend, si engineer. Ito magaling. Pagdating po sa mga debateria, hindi ginagamitang gasolina ng mga kotse. Ayan, si engineer Liugider Yusef is watching. Nanonood sa atin. Tapos nanonood sa atin si Edgar Reyes. Ayan. Good PM June at mabuhay ka. Mabuhay ka rin po ka Edgar. Gayon din ang iyong pamilya, no? At binabati rin natin, happy watching sa pamilya niya rin, si Michelle Licdao. Happy watching, shout out kabayan. Tapos binabati natin itong pre, saan yung budget? Ano bang gastusin ng LTO doon na lang sa computer? Taon-taon naniningil, taon-taon ba bumibili ng computer? Yun po yung tanong ni kasamang Edgar ko, no? Asan ba yung budget? Ano bang gastusin ng LTO? Doon na lang sa computer taon-taon naniningil, taon-taon ba bumibili ng computer? Yun ang malaking question mark po sa LTO. Hindi po ako nagsabi niyan, ha? Taon-taon ba bumibili kayo ng computer? Baka yung computer nyo, segunda mano rin. Gaya ng C-130 na bumagsak. Kaya ang computer nyo, bagsak din sa LTO. Yun po. Yun po yung sinasabi natin. May mga kapalpakan, no? May mga, ayoko sabing anomalya eh. Ganun ba, taon-taon na lang, bibili kayo ng computer? Tapos, sinasabi nga, 2.5 billion ang hinihirit yung pondo. Pero meron kayong nga po, may pumapasok na pera sa inyong tanggapan. Saan po pumupunta? Ayan, nabalikan ko tuloy ang LTO, no? Sinasabi nga po natin, dito po pagdating sa mga GCAN, magaling po ang mga tanggapan po rito sa ating gobyerno. Binabati natin, no? Si Katoto, si Comrade Romeo De Leon is watching. Ayan, binabati natin ang pamilya ng mga De Leon, no? Sabi nga po, lagi sana kayong malusog, masigla at malakas po ang inyong katawan. Isa po yan sa expose ni Senator Pacquiao. Sana po, no? Sana po itong mga nangyayari po sa ating bayan, no? Eleksyon sa isang taon. Pumili na tayo ng maayos. Pumili na tayo ng matino. Pumili na tayo ng karapat-dapat. Huwag po mga kurap. Kasi po, bayan ko, walang katapusan walang katapusan. Itong paghihirap natin, sabi nga po, ang Pilipinas hindi mahirap na bansa. Naghihirap lamang tayo dahil marami pong magnanakaw. Maraming kawatan po sa ating gobyerno. Walang pagpilian. I like it, I love it, I want some more. Ngayon, marami tayong pagpipilian, no? Di ba? Lacson. Sa akin, ang sa akin po, kung ako papipiliin nyo ng mga kandidato po ngayon, no? Sabi ko nga po, dalawa lang. Dalawa lang ang pwede nating pagpilian bilang presidente. Dalawa lang po. Dalawa lang. Sabi nga po ito, niluluto na no? Pero kung ako kay Isko, kung talagang desidido kang tumakbo, huwag kang mag-vice presidente. Kasi kung halimbawa, ito sinasabi, Sara Isko tandem. Lumulutang. Anak na siopa, bayan ko. Mabango na si Isko mabango na sabi nga po ang dapat mong katandem, yung mabango rin. Para sa akin, para sa akin. Hindi ko naman sinabi mabantot si Sara. May batik di ba? May batik, may korupsyon. Sabi nga ni Senator Trillanes Sa ngayon, hindi siya makakapagsampa ng demanda. Plunder. Alam naman natin, kapag plunder, walang piyansa. Pero kapag na-magic po, gaya po, isipin nyo, no? Isipin nyo si Senator Bong Revilla, inosente. Yung tek na buhay ito, di ba? Inosente po sa kaso po ng pork barrel, sa kaso ng plunder. Pagkatapos,
may pinasosoling pera. Tarantado pala kayo eh. Sakay nakakita ng inosente tapos pinababalik niyo yung pera. Mga, Pag hindi ka nga naman napamura rito, di ba? Oh. Sinabi niyo na eh. Ito Sandigan Bayan, di ko malaman kung Sandigan pa rin ito masasabi eh. Di ba? Hindi ko malaman kung Sandigan pa rin ito. Alam ko ang pag Sandigan Bayan talagang masasandigan ng bayan eh. Bayan kong Pilipinas, hindi sandigan na makikita mo rito. Ang daming inabsuelto. Yung huli nga po eh, kinasuhan eh. May desisyon eh. Hindi ba? Life sentence, anak ng siopaw. Hindi na pasok na kulungan. Sasabihin ko na yung pangalan, Imelda Marcos. Sentensyado eh, Sandigan Bayan. Pagkatapos hindi nyo napasok ng kulungan, mga anak kayong... Pasensya na po kasi tinitingnan ko lang yung batas eh. Kasi kapag may batas, bakit ang mahirap? Hindi ba? Kapag mahirap po, kahit inosente, kulong eh. Ito, sentensyado, anak ng... Hindi ba? Dito po, hindi naman po sa galit ako, no? Galit ako doon sa tao. Hindi po, kasi po may batas. May pinataw na batas. Bakit hindi po ipinataw? Anak ng siopaw na buhay ito, hindi ba? Only in the Philippines. Hindi ba? Pwede mo pa ba pagkatiwalaan ng Sandigan Bayan? Ang daming inabsuelto nito. Si Jinggoy, anak... Hindi ba? Si Enrile, anak ng putyang buhay ito. Di ba? Ay, nako, bayan ko. Sabi nga, nakaka-high blood. Nakaka-high blood. No? Sige po, bayan ko. Ang oras po natin, no? 9:00 po ng gabi. Muli po mga kababayan, sa lahat-lahat, no? Sa lahat-lahat po ng, ika nga po, nagkomento, nag-share, pumate, lahat-lahat po nag-participate dito sa Shoutout Kabayan. Maraming salamat po. No? I-ano nyo lang po, i-share nyo lang po. Subscribe nyo lamang po sa YouTube channel natin. Sa Shoutout Kabayan. No? Muli po ang aking pasasalamat. Senior kasi, sabi ni Alicia Inocencio Ansures. Ngayon mga kababayan, no? Nawala ako. Papaalam na ako eh. Muli po mga kababayan, sabi ko nga po ang anting-anting lang naman lamang po natin, yung naniniwala tayo na may milagro pong mangyayari. Hindi habang panahon po mananaig ang kasamaan. Mananaig din po ang kabutihan. Ito po inyong kabayan, ka-shoutout, katondo, ka-senior, katropa, Jun Ansures nagsasabi po, Shoutout Pilipinas! Mabuhay po!